Mga kapuso, update na tayo sa resulta ng pagsusuri sa mga kuha ng CCTV ng Senado sa barilan noong Mayo 13. Batay umano sa mga yan at ibang ebidensya, walang nangyaring pag-atake sa Senado ayon mismo sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Nakatutok live si Ivan Maylin. Ivan! Emil, nabuo na nga ng PNP ang mga pangyayari noong gabi ng May 13 sa Senado na ayon sa kanila ay hindi shootout, hindi rin pag-atake sa Senado, kundi isang gun-related incident. Sa unang pagkakataon ay nilabas ng PNP ang CCTV ng putukan sa loob ng Senado noong gabi ng May 13. At base raw sa resulta ng kanilang investigasyon, malinaw, ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, walang nangyaring pag-atake sa Senado. All evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Pinagtagpi-tagpi ng pulisya ang mga CCTV para ilatag ang timeline simula na manawagan si Senador Bato de la Rosa ng suporta. Kasunod ng balitaan niyang aarestuhin siya hapon ng Miyerkules, May 13. Hanggang sa makalabas siya ng Senado ng alas 2:30 na madaling araw ng Huwebes, May 14. Pero bago pa raw yan, umaga pa lang, may ginagawa ng pagpapaigting ng seguridad ng GSIS sa kanilang mga lagusan, papunta at galing sa Senado, bilang pag-iingat sa nangyayaring tensyon sa Senado. Alam daw ng parehong maintenance management ng GSIS at Senado ito at walang gulatan sa nangyaring pagbabarena. May kabuang 29 na NBI na nakadeploy sa GSIS compound, nakatabi lang ng Senado. Ito raw ay sa hiling ni GSIS President Arnulfo Veloso na naalarma sa mga nangyayari sa Senado at matapos manawagan ng suporta sa Senador Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta. May mga lagusan kasi mula sa Senado papasok sa GSIS at malalagay sa peligro ang mga mamahaling painting na nasa loob at gayon din ang seguridad ng gusali kapag nagkagulo sa Senado. Sa mga CCTV na pawang galing daw sa Senado, kita raw ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang mga taga-NBI na nasa GSIS. Malinaw din daw na hindi naka-tactical gear o wala sa formang makikipagbakbakan ng mga taga-NBI. Taliwas na laging galaw ng OSAA at ng mga kasama nilang Marines nang komprontahin ng mga taga-NBI. At that moment, General Aplaska called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. In his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering. General Aplaska did it in full view of the press. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire. Nakumpirma rin sa CCTV ang bersyon ng mga pangyayari kung saan makikita si retired Police General Mau Aplaska na unang nagpaputok sa dalawang tauhan ng NBI. Makikita ang isang NBI agent na gumanti ng putok na tinawag na pulisya na cover fire habang umaatras palayo sa mga taga-OSAA. Sa kabuuan, 44 na basyo nakuha ng pulisya. Karamihan dyan nanggaling sa loob ng Senado o sa pwesto ng OSAA. Bukod kay Aplaska, tukoy na rin daw ang mga nagpaputok. Pero si Aplaska, hindi raw sumipot sa CIDG kanina sa kabila ng sumpina na isumite ang kanyang ginamit na baril. He was supposed to turn over his firearm so that we can run the ballistics, but he did not appear to the CIDG for the information. Pero ang pinakamahalagang ebidensyang hawak ng pulisya pero hindi pinakita kanina ay ang pagsakay umano ni Senador Bato de la Rosa sa puting SUV na pag-aari ni Senador Robin Padilla. Ang puting SUV ang sasakyan na kuhanan ng GMA News na lumabas sa Senado noong alas 2:30 na madaling araw noong May 14. Kinumpirma ni Padilla na sa kanya ito sa panayam ng 24 oras kahapon. The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner. Napag-aari. Makita na natin yung video nun. Binigyan din ng DOJ na ang paglabas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado ay nangyari habang siya ay nasa protective custody ng Senado. Kakaintindi po namin, no? Nung sinabing nasa protective custody nila,
nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato. Emil, bubuo ang DOJ ng panel of prosecutors na susuri sa mga ebidensyang isinumite ng PNP. Sa ngayon, hindi pa nila masabi kung sino ang mga makakasuhan, pero patuloy daw silang mag-iimbestiga. At ang malinaw daw sa ngayon, bagamat hindi pa masabi kung ang nangyari ay staged o hindi, ang malinaw, walang nangyaring pag-atake sa Senado. Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina.